Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Luzon, buong Visayas, buong Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Tangan mo di babae na alakunda. Okay, so ang aming puntahan ngayon ay dating treasure site namin noon. Welcome. Gold, go gold. Go for gold. Uy, baka. Suko ang baka. Itong aming tinatahak ngayon ay dating palayan ito, pero dahil sa hindi magandang irigasyon ng tubig ay nag-dried out. Tumitigang ang lupa at hindi na pwedeng pagtaniman ng palay. Mayroon dalawang baka dito, mag-ina. Mukhang susuwag na ito. Nga. Ayan. Nga. Ganda ng view. Nung aftermath of Odette, nung pagkatapos ng bagyong Odette sa Surigao, napakalinis ng lugar na ito dahil kahit isang damo ay walang damo na nakatayo. Pati puno nga ng mga niyog ay putol. Okay, so ito yung lugar na binabalik-balikan ng mga treasure hunter at mga Hapon at hinahanap yung Old Makupa tree. Makupa, yung parang tambis na na wild, yung Makupa. At ayon sa kasama namin dito na anak ng may-ari, ang Makupa ay nandyan lang sa malapit sa Bahay Kubo. Kaya mamaya atin i-locate yun. Meantime ay amin muna bisitahin yung dating hukay namin dyan. Nililinis lang namin para mamaya atin i-confirm sa scanner kung may laman yan. Kasi noon ang ating gamit ay mga manual lang na gamit, mga locator. So ngayon na meron tayong proton ay pwedeng balikan natin to baka sakali. Ayan ang hukay namin. Hanggang 3 meters lang yan. Kasi wala tayong pang-finance ng mga malalim. Ito, so nilinis pa rin namin pangalawang hukay namin noon. At ito ngayon, itong nililinis namin, ito yung harapan ng Makupa tree. So bali dito sa akin tinatayuan ay narito ang puno ng Makupa. Kaya estimate ko east, yan ay 7 meters east yung nililinis ang damo. So diyan ako palagi mag-umpisa sa 7 meters east and then mag-adjust sa 9. Minsan 5, 7, 9, sa gitna ang 7. Mga distansya ng treasure in the tree marker. Introducing The Invisible Man. Wala siyang hoodie ngayon. Ayan o. Klarong-klaro, hindi na yan invisible. Dowsing. Okay, tingnan natin kung ano diyan. Mag-ikis. Ayan, umiikot. So, parang meron nga. Meron ngang detection dyan sa nilinis. Sa likod dyan, balik lagi. Okay. So, ayan na. Iikis na siya ngayon. So, meron nga detection. Ato ray edit sa TikTok. TikTok na ako. Okay mga katiyat, so ako sinubukan ko rin ang aking dowsing kung tama ba ang na-detect ng ating kasama. So ganun pa rin dyan na portion. So merong something sa lugar na yan, pero hindi yan sure na treasure. Pwedeng mga decoy na sinasabi or mga minerals, magnetic rocks at iba pang nakabaon na madidetect nitong mga manual na gamit. Okay, so final detection ni Invisible Man sa kanyang homemade locator. Yan, homemade locator yan.
Iikot din siya, very sensitive. Okay, so dyan pa rin na lugar. Kaya bago tayo mag-scan nito ay papakita ko muna ang aking analysis. Kung sakali wala kayong gagamitan ay pwedeng hukayin nyo ito through analysis. Ito yung ating recreation, yung ating ilustrasyon ng old Makupa tree na hinahanap ng mga treasure hunters na galing sa ibang lugar pa at ng ibang Hapon, kasi ito ang lumang highway ng Surigao City, kaya pwedeng may ibinaon nila dito. Kaya nagukay kami noong nag-umpisa ang COVID ay magandang maghukay kasi walang gagawin, walang magagawa ang tao noong COVID. Kaya ang iba nagiging plantito, ang iba nagiging treasure hunter. At yan, meron kaming mga hukay dyan sa likod nitong Makupa. Sa ngayon wala na ito dahil binagyo ng ulit, nabulok na at natumba. Okay, so ito, kung wala tayong gagamitan mga ka-TH, ang gamit namin noon ay mga dowsing at locator lang sa pag-locate. Wala pang scanner, kaya ito ang aming noon. Pag-analyze nito ay ayan, atin muna i-layout ang compass. So una, hanapin natin ang east, and then hanapin din natin ang iba pang mga cardinal points. Ayan, so halimbawa ito, na-locate nyo na ang east, pwedeng mag-test din kaagad kayo sa east sa ating formula sa mga kahoy, 579 meters. Yung mga bato naman, sa mga bato na formula natin ay 375. Medyo kapag kahoy ay malayo-layo, kunti lang. So yan, 579. So pwedeng hukay sa 7, pwedeng sa 5, pwedeng sa 9 meters. Testig lang yan. At kapag may mga sign sa testig nyo, saka kayo magpatuloy sa lalim lamang na 7 meters. Kasi ang hinahanap natin ay mga giveaway o small deposit. At wag na tayong maghukay ng susubra pa sa 10 metros, kasi kahit maghukay pa tayo ng malalim, hindi pa rin natin tatamaan ang ilalim niyan, kasi hindi direkta ang entrance ng tunnel. Ang entrance ng tunnel ay meron lamang lalim na approximate of 14 to 20 meters. Yan ang entrance, and then gagawa sila ng hagdanan na slanting, at saka mag-redirect na naman sila ibang direksyon, horizontal. So sa baba, ilalim ng lupa, ay pwedeng ang treasure ay nilagay nila sa north, kung hindi man south, east, west. So meron tayong 4 na choices kapag tapos na tayo maghukay ng 14 meters. Ayan, mga big deposit na yan. So pagdating doon sa 14, meron kaagad tayong 4 na direksyon, kaya napakahirap. Kaya hukay tayo sa north, east. Ayan, drift tayo. Kaya mahirap na. Kaya hindi advisable na maghukay ng lalim na more than 10 meters. Kasi ang kayang hanapin lang natin ay mga giveaway at small deposit. Maliban kung meron kayong mga heavy equipment, pwede niyong maabot ang mga big deposit at bunkers. Okay, so ito east ang punteriya natin. Ngayon, kapag masinop kayong maghukay, halimbawa wala dito sa east, mag 45 tayo sa sa northeast. So dito yan, ganun pa rin na distansya, 5, 7, 9, testig, at
kung wala pa rin, ilang hukay na ba yan? 6 na. So dito na tayo sa southeast. Ganun din na test dig. 579 yan, karamihan yan. Kapag meron talagang pressure, tatamaan talaga sa ganitong formula, mga katigas. Okay, so patuloy tayo sa ating paghanap nito gamit ang ating proton. Diyan ang south, north dire, east dire, east sa antina. South. Yan, sinusabitik mo man. Okay, so live scan tayo mga katihats. Likod sa norte, back at the north. Harap sa south. Ito ang unang gawin kapag gagamit ng mga electronics na locator or scanners. Malaki kasi ang epekto ng magnetic north sa mga gagamitan na electronics kasi merong ng magnetic pole ang norte. Okay, so eto, live scan tayo. Hindi ko na pinakita ang result dito kasi mababa lang siya. Nasa 3,000 mahigit lupa lang yan, mga bato lang, minerals ang ganyan. Pero kung yung image ay sulit na square or rectangle and then mababa siya, ay pwedeng hukayin nyo pa rin mga katihats kapag hindi kalat na mga image ang nandyan sa inyong scanners. Mayroon kasi minsan nilagay na mga anti-detector or anti-scanner ang mga hapon, katulad na lamang ng makapal na uling, makapal na carbon or makapal na alkitran. Kaya minsan mahina, pero ang importante solidong rectangle or square ang image. At hanggang sa muli mga katihats, ako'y magpaalam na. God bless us all at ingat.